good news muna tayo. Kasi kanina, pinag-usapan namin ni partner Migs, eto nga, tinatawag na MMDA Nature Park or Natural Park. GM, ano ba tong MMDA Natural Park na itinayo nyo sa isang landfill? Yeah. Opo. Opo. Ito yung landfill dati sa Carmona, Cavite, na isinarado na. So, nang itinigil na natin some 10 years ago, ang 15 years ago na yata, parang 2000, start of the third century, ang kuha niya. So, matagal na isinarado. At ngayon ay natingnan na safe na uli siya na gamitin. Although, siyempre, hindi pwede magkaroon ng mga high-rise buildings dun sa mga areas kung saan ang mga basura ay inilagay. Sa ngayon ay dinevelop namin siya bilang open space, green space, park siya para magamit for the various purposes of MMDA and the communities around it. So, nandun na ngayon ang ating MMDA rescue training facility, nandun ang ating kennel, yung training ng ating mga working dogs. Dogs, Mga yes. canine natin. At iba pang mga services natin gaya halimbawa ng nursery ng ating mga ginagamit dito na mga pang-greening sa Metro Manila. Opo. Gaano ba kalaki itong MMDA Natural Park? Natural Park po ba? Ano bang tawag? Natural or nature? Nature. Okay, MMDA Nature Park. Meron siyang dati originally may mga 60 hectares yan. So may ngayon dahil sa some may kailangan tayong i-consider ng mga communities around it, may na-donate ang MMDA na around 12 hectares para sa communities na pwede na pagbahayan at ang naiwan is ito ngayon ang ginagamit ng MMDA. Opo. So sir, ngayon po na may nature park, gano'n na po ito kahalaga sa mga tao, sa mga communities around it, sir? Primarily na gumagamit talaga niyan is MMDA. Okay? Nandun Okay. ang aming mga training, nandun ang aming mga facilities na in support of what we are doing in Metro Manila. Yun nga, sabi ko, yung nursery, at saka yung mga research natin. Nire-research natin yung ating mga equipment, tinitingnan natin kung alin ang gumagana, alin ang hindi. So, nandun sa nature park na yun. Ang nagiging trickle-down effect sa ating mga surrounding communities, nagkakaroon sila ng areas na open space, may park sila na pwede magamit, pwede silang magbisikleta, pwede silang tumakbo, mag-exercise, at pwede silang makihalo dun sa aming mga workers na nandun. Nandun, mayroon kaming hydroponics doon. So, pwede silang mag-aral at pwede silang matuto kung paano ginagawa yun. Opo, alam ko po, GM, na kayo po isang health advocate. Talagang isa po sa mga advocacies nyo is bike to work, di ba? At tas, minsan, GM, nakikita kita sa Diliman eh. Marami nagpapapicture sa'yo pag weekend, pag tumatakbo po kayo, di ba? So, I know, sir, that you know the effect sa mga tao kapag healthy. Ang hindi lang isang individual, nagtitrickle down din po yan sa mga families. So, tingin niyo ba, sir, na pwedeng example itong park na to para at the same time makagawa din ng mga ibang park para mas marami pa maging healthy ng mga Pilipino? Oh yes, ang design actually ng park ay tinitingnan din namin na in-research namin like for example, we'll use pavers. Mini-measure namin or inobserbahan namin kung gaano ka-epektibo yung mga porous na mga sidewalks. So, ang kanyang mga pavers dyan, papalitan namin yan ng mga may butas sa gitna para ang tubig, instead na sa runoff pupunta at sa gilid sa mga drains na specially designed to catch the water. yung tubig, susubukan natin kung mismong yung paver, because of the design, ang tubig nandun mismo sa gitna ng kalsada, ina-absorb. Opo. Kasi syempre kapag maulan din, kapag hindi maganda-ganda ang drainage mo, ibabaha naman, hindi rin siya magiging conducive. Yes, true. Opo. So engineering din Yes. ang malaking bagay po dito. So, doon natin kasama yun sa mga direksyon natin sa pag-testing kung gaano ka-epektibo ang ating mga ginagawang disenyo. Okay. GM, ano bang pwedeng gawin dyan sa MMDA Nature Park? Diba, unang-una pwede ka mag-date. Tama, oo. Liwaliw, magliwaliw. Date with your family and your friends. family and friends. Yes. Opo. Kasi unang-una mapuno. Maganda, mapuno. And if you want peace and quiet, napakaganda doon. Ngayon, kung gusto mo naman na pag na-full blast na namin yung paggawa ng mga activity park, gaya halimbawa yung rescue rappelling tower namin, tinatapos na lang yung mga technical, may mga technical na ng konti yun eh. So pag matapos yun, pwede namin i-open sa
pwede naming i-open sa publiko na pwede kayong mag-practice ng rappelling, mga thrill seekers diyan. Pwede namin gawing climbing wall, yung isang side nun. Ayun, maglagay kayo ng Yes, climbing wall. climbing, yes, Oo. pwede. Pwedeng pambata at pamatanda, Oo. di ba? O, sa Kulang mga- tayo dyan eh. Sa mga walang talent naman, nagaya ko, ang talent lang itakbo. O yan, pwede kang tumakbo doon. Takbo Correct. habang may lupa. So, Meron doon. gaano kahaba yung pwede nilang takbuhin Yung doon? loop, Meron yung bang loop. parang loop or something? Maraming areas, no? Okay. Depende sa kung kursunada mo. Kung kursunada mo semento lang, meron. May semento kung pwedeng takbuhan. Gusto mo medyo may trail, meron. Yung gusto mo yung medyo adventurero talaga na Yung mga walang daan. Yun, meron din. Yung mga Pwede. nagka-gravel, yung mga Pwede. bike, opo. So takbo and bike, syempre magkaiba. Or Magkaiba, magkaiba. So pwede kang mag-biking, magdala ka na, parang gusto kong buhayin yung mga bisikleta ko na punong-puno na ng dust. Dalhin dyan sa, nature park na yan. Yeah, pwede. Pwede. Pwede Yes. sa bata, child-friendly Yes, rin. yes. So pwede ka mag-picnic, ganyan. Pagkain, saan ho pwedeng bumili or magdala ka? Dala ka muna ng pagkain nyo. Pero meron kaming doon ha. Meron kaming Kadiwa Center doon. Yun. Ayun. Oo. Na mini-maintain in support of the President's directive to make the low-cost food accessible to the public. Ang isa pang tanong dito, kasi landfill siya dati, no? Siyempre, may mga nagtatanong na bakit, paano nagawa to? Considering it was a landfill, biruin mo, di ba? Tambakan ng basura, tapos ngayon nature park. Ano kayang simoy ng hangin dyan? Yun naman actually ang purpose ng landfill. Ang landfill kasi kung properly done, yun talaga ang purpose nun. Dapat mawala ang amoy, tapos biodegradable ang mga basura, madidegrade siya, na babalik uli sa dating kung saan ka nanggaling. From dust you came, to dust you shall return. Doon sa landfill nangyayari dapat yan eh. So dahil yan ay mga 20 years na nagamit at na-abandon na or na-close na. So sa ngayon nakita namin na nature is clawing its way back. So, nire-redesign na lang namin in such a way na magiging kapaki-pakinabang siya. Kumbaga, now is the time to do it. Opo, yes, opo. yes. GM, na-mention niyo po kanina yung Disaster Preparedness Training Center sa loob po ng park. So, how does this work, GM? Meron kaming mga structures dyan na nagsasimulate ng iba-ibang mga scenarios na pwedeng makasagupa ng ating mga rescue people. So, nakita nyo kanina dyan yung rescue tower, yung rappelling tower. So, paano ang paggamit ng rappelling techniques para sa rescue. Tapos meron kami dyan pancake collapse building. May building na kunwari nag-collapse. Ang mga floors niya, makita nyo iba-ibang itsura na susuotin mo, tapos sa ganung forma mo ba, kaya mo bang gamitin ang power tool, kaya mo bang gamitin ang drill, at kung paano gagamitin, paano ang application ng iba-ibang mga power tools na or rescue equipments. Tapos meron ding may mga nag-collapse lang yung roof, tapos unstable siya. So mga scenario, tapos confined space, meron kaming parang malalaking imburnal na may mga vents na kunwari may nakapasok na tao, paano mo i-rescue. Tapos meron din kami diyan simulation kung paano namin gamitin ang aming mga power tools. Meron kami mga hollow blocks diyan at mga slabs na talagang dinesign para gibain ng mga jackhammer namin. So, sir, this is for the public? Para sa aming mga Para sa inyong mga rescue personnel. people. Opo. Hindi, kasi kaya ako natanong yung GM kasi syempre, pag mapunta ka na sa ganung sitwasyon, sabihin natin sunog o kaya may gumuho, baka unang tao na nandun is yung mamamayan. So magandang malaman din po ng mamamayan, paano po ang dapat gawin? Yes, we can do joint trainings with volunteer groups, especially volunteer groups ng mga bumbero, ng mga barangay tanod, para mabigyan namin sila ng pointers. At siyempre, dapat i-practice natin sa controlled environment. Correct. Yung ating mga gagawin. Mahirap mag-practice sa finals. Nako, ano muna, long test muna, sir. Quiz muna. Hindi pwedeng Oo. practice sa finals. Correct, opo. Okay, Oo. may tanong po dito para sa inyo, GMC Louie Basco. Happy Monday po sa inyo, magandang morning sa
wow, poging guest na si GM Torre. Naku, salamat sir. Pangalawa ka, sabi na. Pangatlo ka. Una ang nanay ko, pangalawa asawa ko, tapos ikaw na. Si Louie Basco. Si Louie Basco. Ay, sinabi rin naman pogi rin si Sir Migs. GM tayo. Si Mitch, marami nang nagsabi niyan. GM tayo, GM. Ayan. Tanong po niya, may entrance fee po ba ang MMDA Nature Park? And ano po ang oras at araw nag-o-open ang park? Salamat po. Sa ngayon po, wala namang tayong hinihinging entrance pa, no? Wala pa. Call mo na yan. Open to the public for free, for their use. Pwede kayong take ng aming mga facilities doon for free. At yan ay araw-araw from 7 to 5. Pero sa mga nagja-jogging doon, medyo, siyempre naman, wala namang problema sa atin yung, masyadong, hindi naman tayo straight jacketed, ano? So, basta ba, they can still use the facility safely, we can allow May it. mga ilaw naman, GM po. May mga ilaw tayo. Opo, okay. Meron ba doon parang bahagi na may tubig na pwede kang in the future pwedeng mag-boating, ganyan? Actually, yan ang next phase dyan. Meron kaming nakadesign na, pending na lang sa procurement and construction, Swift Water Rescue. Okay. So parang So, wave pwede. pool siya na malaki. Na Okay. tingnan natin kung marunong ka nga talagang gumamit ng rubber boat sa medyo turbulent na tubig. Kasi, di ba, nangyayari sa For Metro training Manila. purposes. Training purposes. Okay. Nangyayari sa Metro Manila, may mga malalalim na umaapaw ng mga ilog at hindi pwedeng first time na iti-testing ng ating mga rescue people na ang kanilang mga rubber boat dyan sa actual na. Wag sa finals. Yes, diba? mahirap sa finals. Mahirap sa finals. Maganda ma-simulate nga yung ganong Correct. klase ng Oo. environment din. Ano. Pero yung tanong ko na kung baka may pang recreation, meron ho ba? Pang kunyari, pwede kang mag-kayak or paddleboard Sa ngayon, wala or pa ho. something. Wala pa. Alright. So, okay, excited kami dyan. In the future ay gaganda pa at mag-e-expand. Congrats po. At gaano kalayo pa pumunta dyan po dyan sa nature park ninyo? From Metro Manila, it's around 1 hour lang eh. Less than an hour pa nga ang biyahe namin eh. So, malapit lang. Hindi naman ganun kalayo. Malayo pa yung SLEX pinuntahan lang. natin nung weekend SLEX lang. SLEX Diba? lang, SLEX oo. lang. Yeah, SLEX.